bago po namin malaman kung ano nga pong ginagawa ng PIDEA ukol po dito sa kung tinatawag nga po ay tuklaw, ano nga po ba talaga ito at anong epekto nito dito sa mga nakakahit-hit po nito? DJ Chacha, ang tuklaw kasi, that's a brand of a cigarette. Tapos yung ginagamit ko na dahon po rito sa sigarilyong ito, that is being sourced dun dito sa other countries within Southeast Asia, is Nicotiana rustica. Ngayon, yung dahon ho na yan, mataas ang nicotine content yan. That's around 9%. If you're going to compare that with the tobacco leaves that are being used for ordinary cigarettes, ang ginagamit po kasi na dahon po for ordinary cigarettes is Nicotiana tabacum. And these tobacco leaves have only 1 to 3% of nicotine. Kung nicotine na lang po ang pag-uusapan po natin, hindi naman makakapag-cause yan ng epilepsy or seizures. Mhm. Ang nag-cause po ng seizures is if your cigarettes would be laced by synthetic cannabinoid. Yun yung nakita ko kasi natin ayon sa laboratory analysis po natin, Mhm. the testing of the leaves or yung sample na nakuha doon sa may Palawan, that was spearheaded by PIDEA. Ngayon, ang lumalabas po sa laboratory analysis po natin is may nakita po na synthetic cannabinoid doon sa sample. Oo. Yun ho yung nagko-cause po ng seizures. Okay. Hindi ho mismo yung Tuklaw. sigarilyo lang mismo po. Mm, mm. But yung sigarilyo that was laced by synthetic cannabinoid. Oo. So ibig sabihin, yun pong binabanggit na cigarette, nilagyan nung tinatawag ninyo na synthetic cannabinoid. Ganun po yun? It is a possibility na nalagyan ho yan kasi tayo naman ho, ang nakuha lang natin is the sample na recover din po ng PNP doon sa mga tatlong individual. So it is possible na baka ho yung pinagkuhanan ho nila nahaluan ho yan ng synthetic cannabinoid. Oo. Pero paano yun, sir? Sinadya nalagyan ng synthetic cannabinoid? Paano nahaluan? Yan ho yung hinihintay na lang ho natin na report coming from the PNP kasi with regard to the investigation, may task force na po yan na spearheaded by the PNP. Ngayon, kung nakuha na ho natin yung final report nila, we can deduce kung ano man yung nangyari. Pero sa ngayon, we are only assuming based on footages from social media, based on raw data, and also based on what we recovered dun ho sa kanila and what we had already tested.